Big man Troy Rosario has so far lived up to expectations, Pauline, after transferring to Barangay Ginebra, coming from Blackwater, of course. And thanks to his impressive play, well, Troy has earned a spot in the Gilas Pilipinas pool for that last window of the FIBA Asia Cup 2025 qualifiers happening next month. And ahead of what would be a busy schedule for Troy, let's catch up with the man himself live via Zoom here tonight on Play by Play. Hi, Troy. Good evening. Can you hear us okay? Clear ba kami, Troy? Clear? Thank you for having me. Oh, thank you. Clear naman, yeah. Thank you. Clear I know naman. you have a pre-game workout. That's why he was supposed to guest, di ba, live studio. Yes, Lagi yes. nagpa-promise to sa akin eh. Actually, pagkausap kita lagi sa phone, tinatanong niya lagi, sino kausap mo? Ang tagal, si Troy. Lagi yung nagme-message si Andre sa akin eh. No, but we're so thankful you finally found time to talk to us tonight. As we said, no, napaka-busy nung upcoming schedule ng nag-iisang Troy Rosario, of course, with Barangay Ginebra and Gilas Pilipinas. Pero unahin muna natin, Troy, sa Ginebra. You've already played 10 games with this team so far dito sa Commissioner's Cup. How's the experience so far from you? I remember, nakausap pa kasi kita nung September when negotiations were happening, di ba? Nasa Blackwater pa si Troy noon. Sabi niya, ang iniisip mo kasi talaga noon was the future of your family. Correct. And now here you are, a Gin King, part of one of the most popular, if not the most popular team in the PBA, right? So Troy, kamusta naman yung experience mo so far with Barangay Ginebra? I'm so happy and grateful naman sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Lagi naman sabi ko, kahit ano pa naman yung mangyayari, blessing sa akin. So, isa na yun pagka-sign ko sa Ginebra. At ngayon, yun nga, napasama pa sa Gilas School ulit. So, ano pa ba maano ko ngayong taon na to? Sobra-sobrang blessing dumadating sa akin. Pero, syempre, kailangan ko pa rin pagpatuloy kung ano yung mga ginagawa ko kasi yun naman talaga nagdala sa akin dito. Troy, tinitingnan ko yung stats mo in 10 games for Barangay Ginebra. Ikaw ang leading local. Siyempre, Justin Brownlee, matik yung Brownlee. Siya yung leading scorer ng Ginebra. Siya din ang leading rebounder. Brownlee is averaging 24.8 points per game and 10 rebounds per game. Ikaw naman, ikaw ang leading local ng Ginebra. 13.5 points per game and close to 7 rebounds. 6.8 rebounds per game, close to 2 assists per game. May steal pa, almost 1 steal per game, almost 1 block per game. So far, kung iisipin from the outside looking in, looking at your numbers right now also on our screens, wow, fit na fit si Troy Rosario dito sa Barangay Ginebra sa sistema ni Coach Tim Cone. Ikaw ba masasabi mo na naka 100% na kumbaga naka-adjust ka na or ano pa lang, patikim pa lang to? We're just at the tip of the iceberg. May gaganda pa yung samahan mo with Barangay Ginebra. Well, in terms of yung familiarity siguro sa system, medyo ano na, nasa lagpas 50% na siguro. Marami pa dapat akong matutunan. Araw-araw ako sa practice laging may baon ako pa uwi na natututunan eh. So sa tingin ko, as the conference goes by, siguro mas marami pang mas magandang mangyayari sa team. Pero syempre sa akin na rin. Well, Troy, alam mo, as Andre mentioned, no, ang ganda ng nilalaro mo and sakto lang yan as a Barangay Ginebra, of course, tries to solidify its spot or strengthen its bid. Diba, quarterfinals, they're right around the corner, malapit na mag-playoffs. But before that, Troy, may dalawa pa kayong game. First is rain or shine, bukas na yan. Tapos sa Meralco. But heading in tomorrow's game, Troy, ano ba yung mindset ngayon ng team knowing na syempre gusto nyong mas maganda yung placing nyo sa standing sa papasok ng quarterfinals? At matitindi yun, ha? Rain or shine and Meralco, mabibigat yun. Well, yung last 2 games namin, importante sa amin kasi ang alam ko parang may chance pa kami sa twice to beat if ever we get these 2 wins eh. So, ang mindset talaga namin, makuha yung panalo bukas kasi yun ang isa sa mga pinaka-importante game sa amin kasi ahead sila sa amin, the standing. So, a win tomorrow talagang magiging malaking boost sa amin lalo na pa-playoffs na. Troy,
alam kong excited yung Barangay Ginebra fans. Lahat masaya dito sa Ginebra. Pasadahan ko lang ng bahagya itong Gilas Pilipinas. Siyempre, alam naman natin yung head coach mo sa Barangay Ginebra, Coach Tim Cone. Siya din ang head coach ngayon ng Gilas. Of course, si Governor Coach Al Francis Chua, siya din ang team manager ng Gilas Pilipinas. So ngayon, balik Gilas ka. Kasi naalala ko, nagkausap tayo, nagkaroon ng time na hindi niya na inakala makakabalik ka na ng Gilas, di ba Troy? Parang, alam ko 10 years ka na, 2015, una ka naglaro sa SEA Games, para to represent the Philippines. Tapos, naglaro ka din 2022, yung last, yung nag-silver, di ba, sa Hanoi, 2021, 2022. Tapos, naglaro ka din for Coach Tim Cone, 2019, dito yon. So ikaw, inakala mo ba, sa lahat-lahat ng pinagdaanan mo na babalik si Troy Rosario wearing a Gilas Pilipinas jersey? Well, kahit ako, hindi ako makapaniwala na nakabalik ako sa Gilas. Kahit nga sa pool lang eh. Nagulat talaga ako nung kinausap ako ni Boss Al at ni Coach Tim na kumbaga sabi yung injury daw ni Kai at ni Kiambao malaking ano sa team. So kakailanganin nila ng isang big man. So tinanong ako kung willing ako, kung gusto kong maglaro or mapasama sa pool. Sabi ko, oo naman coach, oo naman boss kasi bakit ka naman hihindihan yung bansa ako, di ba? Kung ako naman yung gusto nyo isama sa pool, eh bakit naman ako hihindi, di ba? Tsaka hindi na rin siguro ako dyan sa Gilas team kasi may experience na rin naman ako playing international. Speaking of your international experience, Troy, gaano ba ka-competitive itong pool na to? Kasi there was a quote from you na sinabi mo nga na chance mo ito para i-redeem yung sarili mo. Kasi nga yung last stint mo, 2022 SEA Games, silver lang. So you're looking at this talaga as a chance for you to redeem yourself. Pati, alam mo rin, di ba, na parang kailangan pa pagtrabahuhan yung final 12 na slot. 12, Hindi lang siya yung parang automatic na yun, di ba? Gaano ba ka-competitive yung field ngayon? And how would you describe yung mga young guns? Yeah. Not saying na isa ka na sa mga... Veterano na siya kasi, hindi na siya Hindi, pero di ba? Kasi 10-year veteran na sa Gilas. Ayun na, alam mo naman yung skills ngayon ng mga bata eh. Yung bilis nila, medyo hindi na rin tayo bata. Tapos, kumbaga, naisip ko nga parang nung sinabi sa akin ni Coach, parang sabi ko, ako na yata isa sa pinakamatanda doon . So, hindi gaya dati na ako yung pinakabata. Ngayon, ako na yung pinakamatanda. So, sabi ko, talagang kung gusto ko mapasama sa Final 12, talagang pagtatrabahuan ko yung slot na yun, yung 12, pang 12 man, kung pang 12 man ako. So, magigipag-compete talaga ako sa mga mas bata sa akin ngayon. Troy, bigay ka lang ng pangalan. Kayo ka excited na makalaro dito sa Gilas? Siyempre, Carl Tamayo. Carl Tamayo. Parang ikaw din kasi. Nakita ko rin naman siya dati sa NU. Sa NU Bulldogs. Alam ko galing din sa NU Bulldogs yan bago mag-UP. So, hindi ko pa siya masyado nakakalaro eh. Siya talaga yung parang tinitignan ko na excited ako na makalaro, makasama siya sa court. Parang ikaw din kasi yun, big man, can stretch, may mga galaw, may shooting, tama. Ganda yun, Carl Tamayo, pareho pang NU. Troy, maraming salamat ulit sa oras mo. Good luck bukas, Barangay Ginebra, and good luck sa Gilas. Maraming salamat, brother. Thank you, Troy. Bisita ka minsan dito. Thank you, brother. Belated happy birthday kay Troy Rosario, birthday niya ngahapon.